She's 28 and she had everything. Magandang trabaho, malaking pera sa bangko, sariling condo unit at may lihim siyang bahay bakasyunan pa sa Batangas para makapag-unwind siya kapag nababagot na sa buhay. May alaga rin siyang pusa at aso na kasama sa bahay at natutulog siyang mag-isa sa malambot at mabangong kama. Si Mitchell naman ay also had everything. He had his own million at the age of 31 at natutulog ring mag-isa sa kanyang kama. Ang binata dahil walang relasyon tumatagal sa kanya. Palaging malamig ang gabi at nagigising siya sa umaga na hunghang ang pakiramdam dahil wala siyang alagang aso at pusa. Buti na lang, they are best of friends. Lagi silang naroon para sa isa't isa. Pero biglang humiling ng isang anak sa binata si Janelle. Hindi malaman ni Mitchell kung ano ang gagawin at iisipin. Hi mga kapakit! Tara tunghayan muli ang panibagong kwento handog ng Pocketbook Tagalog Story tungkol sa pag-ibig nila ni Mitchell and Janelle. Kabanata 1. Ano naman bang kailangan mo? Iritadong tanong ni Janelle sa kausap. Pero ang totoo, hindi naman siya talagang naiinis sa kausap. Namas din naman niya ang boses ng kaibigan. I'm bored, pabuntong hininga wika ni Mitchell mula sa kabilang linya. And so, kinabahan si Janelle, siguradong kapag ganito ang timbre ng boses ng binata, mahihilingin na naman ito sa kanya. O kaya ay may iuutos. May gagawin ka ba mamaya? Labas naman tayo mamaya, gimmick tayo. Saka namimiss kita eh, don't worry, akong taya. Really? Sarkastiko ang himig ni Janelle pero napapangiti siya. Ow, come on Mitch, break kayo ni Joanna ano? Ilang sandali, hindi nakasagot si Mitchell. Well, sort of. Anong sort of? Cool off muna kami. Marami kasi kaming hindi pinagkakasunduan. Oh, since the beginning of the relationship, ganun na naman kayo, hindi ba? And you said na dahil talagang in love ka na sa kanya, you're very much willing to adjust para lang hindi kayo lagi magtatalo. Oo, pero hindi ko pala kaya. Kapag may pinagdidiskusyonan kaming bagay at alam kong ako ang tama, hindi ko pala kayang mag-giveaway at umuo ng umuo sa kanya. Kukontra at kukontra ako kaya lagi kaming nagtatalo. At ganoon din siya kapag ang akala niya ay tama siya. Hindi talaga papatalo. Mitch, how many times did I tell you na ang relasyon ay hindi pagdidebate? Alam ko yan, kaya lang sa mga nakikilala kong babae na masyadong mataas ang IQ level, feeling superior, sila lagi at pakiwari ko gusto akong dalian sa liig. Baka naman nakala mo lang iyon. Baka naman ikaw talaga ang may depresya at masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo kaya ayaw na ayaw mo may babaeng makakatalo sa iyo. Hey, pwede ba ikaw? Akala ko ba? Oops, wag kang pikon ha. Alam ko naman ang ibig mo sabihin. Nagbibiro lang ako. Nagbibiro. O ano, samahan mo ba akong gumimik mamaya o maglalasing na lang ako sa condo unit ko? Sasamahan na po. Ikaw talaga. Dinaan mo na naman ako sa golpi-golpi gulat ha. Akala mo ba'y naniniwala ako sa board ka? Hindi oy, alam ko ang totoong dahilan. Broken hearted ka ano? Hey, nangingitiyaw na ka na naman. Napahagikik na lang siya. O tama na yan. Anong oras mo ba ako susunduin? As usual, 7 kita susundiin para makalabas na tayo mag-dinner bago gumimik. Sige, teka anong sasakyan ba ang dadalhin mo? Yung Pajero mo ba o yung BMW? Big bike ang dadalhin ko, Janelle. Ha? Naku naman, ikaw talaga. Alam mo naman na takot akong sumakay sa big bike, hindi ba? Hayaan mo na. Higpitan mo na lang ang kapit sa akin, saka ibinili nga pala kita ng bagong helmet. Mag-jacket ka ha. Hay, oo na nga. Napapailing na lang si Janelle
and i-off ang kanyang cellphone. Hay nako, lalaking iyon. Kung mapilit, mabuti pa ay magpakain ng mga doggy at pusikat ko para makapag-shower na. Muning, kitty! Daw, sanchay! Tawag niya sa alagang pusa at aso. Ang 4 na hayop lang kasama niya sa condo unit na iyon. At masaya siyang kasama ang mga ito. Mababait naman kasi ang kanyang mga alaga. Naturuan niya ng table manners at toilet manners kaya hindi nagdudumi sa loob ng unit niya ang mga ito. Kaya feeling ni Janelle, okay na ang kanyang buhay. Lalo pa ay may ipon na rin naman siya sa bangko at may iba pa siyang mga solid asset na kagaya ng condo unit na iyon at ang bahay bakasyonan sa Batangas na nabili lang niya. At higit sa lahat, enjoy siya sa company ni Michelle. For almost 15 years of friendship, noong first year high school si Janelle at Michelle ay third year high school, nakasanayan na nila ang presensya ng isa't isa at familiar na sa ugali ng bawat isa, kaya nakapag-adjust na sila. Hindi naging dahilan ang 2-year seniority ni Michelle sa kanya upang magkasundo sila. Naging magkaibigan kasi sila noon ng binata dahil sa mga ama nila at matalik nilang palang magkaibigan noong kabataan ng mga ito. Kaya nang magkita sila sa isang party at nagsundan pa iyon ng isama nila ang mga ito sa isang bakasyon sa Hong Kong. Doon nagsimula ang kanilang friendship na tumagal nga ng mahigit 15 taon. At sa loob ng lumipas na panahon, hindi pa sila nag-away. Nagkakatampuhan pero saglit lang. Kung sino kasi ang may kasalanan, siyang nauunang humingi ng sorry. Pero minsan, kapag hindi pa nagsusorry ang may kasalanan, kahit iyong walang kasalanan ay nauuna nang humingi ng paumanhin para lang magkabati na sila. At nakakalakihan na nila ang ganoong klase ng samahan. They care for each other. They respect each other. Kung minsan, kinukonsinti rin nila ang isa't isa kapag kailangan kahit minsan ay mali. Basta sabihin mo kay Nadia, ikaw ang kasama kong manood ng sine ha. Minsan ay pakiusap ni Michelle sa kanya dahil may nakakita rito, kakilala ng recent girlfriend nito. Ano? At ako pa sasabihin iyon? Hindi naman tayo magkasama. Protesta ni Janelle. Don't worry, kamukha mo naman si Jing. Kasing katawan mo at kasing haba ng buhok. Kahit na i-describe ng pinsan ni Nadia ang itsura ng babae kasama ko, ikaw pa rin ang makikita niya sa kanyang mind kung sakali. Michelle, ano ka ba? Bakit pati ako tuturuan mo magsinungaling para lang? Please, makikipray-break sa akin si Nadia kapag nalaman niyang may kadate akong iba eh. Hay naku bakit kasi nakikipag-date ka pa sa iba gayong may nobya ka na? Nairapan na lang niya ang kaibigan. Janelle, wag na nating pag-usapan yun ha. Malambing nitong hiling. Basta kapag tinanong ka ni Nadia kung ikaw ang kasama ko, sabihin mo lang na oo ha. Oo na. At marami pa ang pagkakataon na pinagtakpan ni Janelle ang kaibigan. And in return, marami ring ginawa si Michelle para sa kanya. Ito ang regular escort niya sa mga party na dinadaluhan. Ito rin ang kanyang chaperone sa kahit anong lakad niya. In the top of it all, hindi ito tumitigil sa paghahanap at pagpapakilala sa kanya ng right guy na magpapatibok ng kanyang pihakang puso. Yun nga lang, hindi type ni Janelle ang mga pinapakilala nito sa kanya. Baka naman tomboy ka, hinala tuloy ni Michelle. Dahil lagi itong disappointed sa kanya. Ewan ko ba, baka laging tugon ni Janelle, siya man ay duda na sa kanyang sarili. Bakit nga ba kay ilap ng kanyang puso sa tawag ng pag-ibig? Pero ano man ang mga pinagdadaanan ng kanilang friendship, ngayon nga ay magkasama pa rin sila at patuloy na nagkukulitan at sa klase ng sama nila na mas madalas pa silang magkasama kaysa sa iba nilang kamag-anakan at kaibigan. Nakapagtatakang walang namuong romantic angle sa pagitan nila. Si Michelle, susmi, type ko lang siyang kaibigan pero never na maging boyfriend. Sobrang playboy niyan, ano? Palaging bukang bibig ni Janelle sa mga kakilala nila na magtatanong kung hindi ba sila nagde-developan sa isa't isa.
Si Janil? Oh no, tomboy yun ano. Baka umbagin pa ako nun kapag niligawan ko. Isa pa, hindi kagaya niya ang type ko. Yun naman ang laging bukang bibig ni Mitchell. So there's in just a platonic love. Nothing more, nothing less. Kabanata 2. Maaga pa para gumimik, mabuti pa mag-ikot lang muna tayo rito sa mall. Yaya ni Mitchell. Nang makakain na sila ng dinner. Teka, anong oras na ba? Mabuti pa manood na lang tayo ng sine. Suggestion ni Janil. Aba, sige. Nagkasundo nga silang manood na lang muna ng sine bago magtuloy sa gimikan. Ang problema lang, wala na pa palang bagong pelikula na pareho nilang type na panoorin. Yun bang action o horror kaya? Sa makalawa pa ang palitang palabas sa mga sinihan. Ano? Manonood pa ba tayo? Pare-parehong tearjerker ang mga palabas o konsumindong wika ni Mitchell. Teka, mukhang maganda ang teaser ng pelikulang ito. Naagaw ang pansin ni Janine sa maikling teaser na isang banyagang pelikulang itinatanghal sa loob ng sinihan. Mukhang drama. Talaga pati caption drama. Naku, antukin lang ako riyan. Halika na, magkape na lang tayo. Wait, gusto ko talagang panoorin ng pelikulang ito. Pero naging makulit si Janil na ewan kung bakit sa mga sandaling iyon ay feel manood ng iyakan. Matutulog lang ako sa loob. Bahala ka. Basta ako manonood. Nasunod din ang gusto ni Janil. At kagaya ng sinabi ni Mitchell, umpisa pa lang ng pelikula, tulog na ito. Noong una ay kinakalabit niya ang kaibigan para manood din. Pero kalaunan ay hinayaan na lang niya dahil masyado na siyang nahook sa pinanonood na talaga namang drama. Kwento ng isang babaeng nagpatungo na sa pagtatandang dalaga ang palabas. Malungkot ang pag-iisa nito sa malaki at magandang bahay hanggang maisipan nito na magkaanak kahit walang asawa. Nagkaanak naman ito sa pamamagitan ng artificial specimentation ang known and donor ng spell cell na inilagay sa sinapupunan nito kaya walang kinikilalang ama ang bata. Pero hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay may anak na ito at ang istorya ay umiikot sa pagpapalaki ng isang ina sa nag-iisang anak. Buong pagmamahal ang binigay nito sa bata. Lahat ay ibinigay, kulang na nga lang ay ang sariling buhay. At baliwala sa babae ang lahat ng iyon. Ang kaligayahan na kakamit nito sa piling ng anak ay walang katapat sa pahalagahang bagay sa mundong ito. Hanggang dumating ang pagkakataong nawala rito ang pinakaiingatang anak, may kumidnap dito at ginawa ng babae ang lahat para mabawi ito sa kidnapper. Kahit ang sariling buhay ay ipinain, mabawi lang ang pinakamamahal na anak. Sa huli, ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ang naging sandata para magtagumpay ito na mabawi ang anak. Matagal nang matapos ang palabas at nag-intermission na. Ang ibang nanonood ay nagtayuan na parang lumabas dahil nagsimula na rin sumindi ang mga ilaw sa loob ng sinihan. Pero si Janil, tahimik lang siyang nakatingin sa giant screen. Habang sa tabi niya ay mahimbing ng tulog si Mitchell na walang kaalam-alam sa nangyayari sa paligid. Oh hey, tapos na pala. Napaayos pa ng upo si Mitchell nang naalimpungatan ito. Uy, bakit ka nakatularay dyan? Untag nito kay Janil na parang wala pa rin sa sarili. Ha? Napakurap ang dalaga para mahamig ang sarili. Ha? Hinihintay kasi kitang magising. Ano? Ikaw talaga? Bakit hindi mo pa ako ginising? Mapagsasarahan na tayo halika na nga. Hinawakan ito sa kamay si Janil at inakay ng palabas. Oo, teka naman. Baka madapa ako. Napilitan siyang humakbang pasunod dito. Ikaw naman kasi para kang wala sa sarili mo. Liham na tigilan ang dalaga. Oo nga, wala talaga siya sa sarili.
Hanggang ngayon, apektado pa rin siya sa napanood na pelikula. Masarap pala ang may anak, gusto kong magkaanak. Biglang pumasok sa isip ni Janelle. O dali, sakay na, wika ni Michelle nang makarating na sila sa parking kung saan nakaparking ang big bike nito. Ha? Ano ka mo? Janelle, ano ka ba? Napakamot na lang sa ulo ang binata nang mapansing tulala pa rin siya. Ano ba talagang problema mo? Wala. Halika na. Sigurado ka? Baka may masakit sa iyo ah. Uwi na lang tayo. Hindi, sige na, halika na. Okay, sinabi mo eh. Sumakay na sa big bike nito ang binata. Siya naman ay naupo na sa bandang likuran matapos isuot ang helmet. Habang nagbabiyahe sila, tahimik lang si Janelle pero patuloy siyang nag-iisip. Gusto kong magkaanak, gusto kong maramdaman kung paano maging isang ina. Gusto kong lumigaya sa piling ng baby ko. Iba pala ang may anak. Marahang napapikit ang dalaga dahil hanggang ngayon parang nararamdaman pa rin niya kung gaano kaligaya ang bidang babae sa napanood na pelikula. Nang una nitong makalong ang sanggol na nagmula sa sinapupunan nito. Kasunod nito ay tila sa loob na pasindig ang mukha niya sa likod ni Michelle na patuloy pa rin nagpapaandar ng big bike. O bakit? Naramdaman iyon ng bindata. Nahilo ka ba? Punong-puno ng pag-aalala ang tinig nito. Hindi, okay lang ako. Sige na, bilisan mo na lang para makarating na tayo roon. Okay, you're the boss. Magisgis na nga sa kalsada ang big bike nito. Siya naman ay patuloy na pananahimik na pareho nakaapekto sa paglabas nila iyon. Dahil hanggang makarating na sila sa bar na madalas nilang pinupuntahan ay nananatili ng tahimik si Janelle. O halika, sayaw tayo, yaya ni Michelle sa kanya nang pumainlang ang maharot na tugtog. Ayoko, masakit nga ang paa ko. Dito na lang ako, uubusin ko itong gin tonic ko. Sigurado ka? Ang alam ko, mahilig kang sumayaw ah. Wala talaga ako sa mood. Marahan niyang sinimsim ang alak sa kopeta niya. Gusto mo bang maghanap ka na lang ng kakilala riyan? Marami naman tayong kakilala rito ha. Ayoko. Padaskol na kinuha ni Michelle ang bote ng serbesa at inis na tinungga iyon. Mitch, galit ka ba? Bahagyang nawala ang atensyon niya sa iniinip at natutuon na kaibigan. Hindi ako galit, naiinis lang ako. Sana sinabi mong ayaw mo kong samahan. Hindi yang ganyan na wala kang kagana-ganang kasama. Sorry kasi uwi na tayo. Tumayo na ito at inakay siya palabas. Sumunod na lang siya sa paghakbang nito para wag nang madagdagan ang bad trip. Ano ba talagang problema mo? Ininsist ng tanong ni Michelle mula sa kabilang linya. Walang ganang sagot ni Janelle habang nilalaro-laro ang hawak na sign pen. Wala, mula nang lumabas tayo 2 weeks ago ganyan ka na. Bakit ba? Kahit sa mga text ko hindi ka na nagre-reply kapag tumatawag naman ako dyan sa office nyo sasabihin ng sekretary mo na wala ka na. Nasa meeting na. May kausap, basta lahat ng dahilan meron para lang iwasan mong tawag ko. Kung hindi ko pa binago ang boses ko at nagpakilalang kliyente nyo, hindi ka pa magpapakausap sa akin sekretary mo. May nagawa ba akong mali? Sabihin mo naman. Huwag mo namang gawin sa akin ito. Hindi ko maghuhula, okay? Mitch, wala kang nagawang mali, okay? May ibang dahilan. Then what is it? Alam mo naman na hindi ako sanay ganyan ka. Nag-aalala ko, akala ko ba? Kahit may ginagawa ako dito sa office, naiisip kita. Ilang sandali, hindi nakakibo ang dalaga. Jan, tell me naman, oh please. Kung may problema ka, tutulungan kita. Kung gusto mo, pupunta ako yan, susunduin kita. Wag na, tatawagan na lang kita mamayang gabi kung pwede kang pumunta sa kondo ko para makapag-usap tayo. Ano? Ayoko, ngayon tayo mag-uusap. Huwag kang makulit. Sige na, may ka-meeting pa ako. Iyon lang at binabanan niya ang telepono. Kahit na ilang ulit pa iyon, tumunog ay hindi na niya sinagot. Balisa si Janelle sa gabing iyon. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ang telepono sa side table ng sofa.
Hindi pa rin siya makapagpasya kung tatawagan si Michelle o hindi para pumunta roon. Kapag tumunog naman iyon at naiisip niya baka kaibigan ay naduduwag siyang sagutin. Parang hindi niya kayang sabihin dito ang totoong nangyayari sa kanya. Pabuntong hiningang dinampot ni Janelle ang basong may alak. Ganitan pa siya umiinom. Gusto niyang kumalma, nagwawalang tibok ng kanyang puso. Minsan pang tumutunog ang telepono, hindi na niya iyon sinagot. Saka lang tayo mag-uusap, Michelle. Hindi ko rin naman kayang sabihin sa iyo ang dahilan kung bakit ako nalilito ng ganito. Nang matapos, maubos ang laman ng baso ay narinig siya ng mga katok sa pinto. Sino kaya ito? Baka si Aling Miling, hindi pa nga lang siya sumisweldo. Sa isipin ang stay-out maid niya ang kumakatok ay tinungo niya ang pinto at binuksan iyon. Michelle? Para lang magulat nang makita kung sino ang naroon. Bakit ka narito? Saka akmang nilalapitan niyang pasara ang pinto. No, pero naging maagap ito sa pagtulak sa pinto at mabilis na nakapasok. Ito pa ang nagsara niyon. Bakit tayo mong sagutin ng phone ha? Bakit sabi mo ay tatawagan mo ako pero hindi naman pala? Natigilan sa iba pang sasabihin si Michelle at bahagya na pasinghot sa hangin pagkuway na sulyap ito sa baso at bote ng alak nakapatong sa center table. Ba't ka umiinom? Bakit ka naglalasing na mag-isa? Tila tatay niya na naninita ang tinig ng binata. Pabuntong hininga, tinalakuran ni Janelle ang kaibigan at bumalik na lang sa sofa. Dinampot niya ang bote ng alak at takmang magsasalin uli sa baso. Akin na nga yan. Pero mabilis iyong naagaw ni Michelle at nailayo sa kanya. Mitch, ano ba? Akin na nga yan. Ayoko. Palansampak itong unaupo sa single sofa at hinarap siya. Sabihin mo muna sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Mitch, ang kulit mo naman eh. Talaga, kaya kung gusto mong tigilan kita, sabihin mo na kung anong problema mo. I'm willing to help, kahit anong gagawin ko, matulungan ka lang. Kabanata 3. Ilang sandali si Janelle kay Michelle. Talaga? Tulungan mo ako? Oo naman. What our friends are for kung hindi kita matutulungan sa anumang problema mo? Bahagyang lumamlam ang mga mata ng binata at masuyong ginanap ang palad niya. Come on, tell me, ano ba talagang problema? May nagawa ba akong mali? Wala. Saka hindi ka kasali sa problema ko. No, pwede kang isali. Kaya ako nagkakaganito. Gusto kitang isama sa problema ko. Ano? Ang labo naman yun. Nakahanda ka bang makinig? Oo naman. Hindi ka magagalit sa akin? O kaya ay hindi mo ako i-condemn? O kaya ay patatawanan? Jan, ano ka ba? Klaseng tao. Will you please tell me everything? Mangako ka muna sa kaakin. Anong sabihin ko, maunawaan mo ako. Okay. Intindihin kong sasabihin mo. Pipilitin kitang unawain, ano ba yun? Uminom ka muna. Tumayo siya at kumuha ng isang pang baso. O salinan mo ng alak yung 2 baso. Toast muna tayo. Naiilang na sinunod nito ang gusto niya. So ano na, untag ni Michelle kay Janelle. Nang maubos na nila ang alak sa baso nila, ano ba yung sasabihin mo? Kasi may nabasa akong article, dapat pala kapag magkaka-baby ka, yung maganda ang pangangailangang genes ng bata para... Teka, ano yung sinasabi mo? Magkaka-baby? Kakaanak? Hindi napipigilang putol ni Michelle sa iba pang sasabihin ng dalaga. Oo anak, baby, so yun nga. Dapat maganda ang pangangailangan ng genes ng baby para maganda ito, matalino, mabait at magaganda. Talaga ang makakatangi ang taglay. O sige, may nabasa nga rin akong ganoong article, so what now? Gusto kong maging tatay ka ng anak ko. Shit! Napamura na lang sa sarili si Janelle
Dahil sa hindi naman talaga iyon ang gusto niyang sabihin agad dito. Ano? Nakansandamid naman si Mitchell nang marinig ang gustong mangyari ni Janil. Nakadrugs ka ba? High ka ba? O baka naman this is some kind of joke at may hidden camera pala na nakatapat sa akin? Ano to? Reality? TV show? Baka naman wow, mali ito. Saka natarantang napatayo mula sa sofa at napaisuklay ng buhok ang mga daliring nakapalad sa kabuuan ng sala. Absent na absent ang binata sa narinig. Michelle, ano ka ba? Hindi ako high ano? At lalong hindi ko practical jokes, okay? At walang nakatapat na camera sa iyo. I'm serious. At nangako ka, uunawain mong anong mang sabihin ko. Yeah, nangako nga ako. Namamangha pa ring nilapitan ni Michelle ang kaibigan at sinalat ng likod ng palad ang magkabila niyang pisngi at noo. Wala ka namang lagnat. Nanlalamig ka nga eh. Teka, baka naman may bumablockmail sa'yo at ang utos ay, will you please shut up and listen to me? Hindi napigilang bulyaw ni Janil. Natigilan naman ng binata sa lakas ng boses niya at ilang sandaling napatitig sa mukha niya. Baka sa mukha ni Janil ang intense, gayon ang kaseryosohan na may kahalong tensyon. Tila pa nga maiyak ang dalaga habang mailap ang mga matang pilit na itinitig sa mga mata nito. Janil, Mitch, I'm deadly serious. Magti-29 na ako next month and still wala pa rin akong boyfriend dahil ayaw mo makipag-boyfriend dahil nga natatakot ako sa kanila at sa akin ay hindi. Oo, I mean, sa lahat ng lalaking kakilala ko, sa iyo lang ako komportable. Feeling ko pwede ako magtiwala sa'yo. Parang hindi mo ako kayang saktan. Parang you're always take your care of me. I do. Talaga namang palagi kitang gustong protektahan, hindi ba? Pero ito, my God, iba to. Alam ko. So please, wag kang namang ganyan. Mag-react ng ganyan. Napapahiya ako. Alam mo ba yun? It took a lot of effort from me bago ko ito nasabi sa iyo. Kaya nga ayoko magsalita, hindi ba? Ikaw kasi, pinilit mo pa ako. Nagkaroon lang naman ako ng ideyang ganito dahil sa napanood nating pelikula about mother and daughter. My God! Touch na touch ako sa intense na pagmamahalan nila. Ganon din pala ang may anak. Napakasaya. Napakaligaya ng pakiramdam. At iyon ang nararamdaman ng babaeng iyon kahit na wala siyang totoong asawa at nag-conceive lang siya ng baby through surrogate father. At alam ko, mararamdaman ko rin ang ganoong klase ng kaligayahan kapag nagkaanak ako. Yun nga lang, aso at pusa lang ang alaga ko sa bahay. Ang saya-saya ko na kapag nagpapasikat sila sa akin at stop it, Janil. Hindi na ako natutuwa sa pinagsasabi mo. Natigilgal siya dahil sa klase ng tono na ginamit nito sa kanya. Michelle, oh God, I'm so sorry. Tila naman na na-realize din ng binata ang nagawang kabiglaan. I didn't mean to shut out you. Hindi ko nga lang matanggap na mahaluan ng mali siya ang pagkakaibigan natin at bakit akala mo ba'y nadali pa rin sa akin ang tanggapin ito? Napasikok si Janil. Hindi. Babae ako, matino akong pinalaki ng mga magulang ko. Tuluyan nang napaiyak ang dalaga. At gusto ko sana isang perpektong pamilya. May ama, may ina, at may anak. Pero anong magagawa ko? Saksi ka naman, hindi ba? Kahit minsan na hindi ako na-inlove sa mga lalaking kahit paggaano kagwapo. Kagaling at kayaman ang nililigaw sa akin. And I doubt kung may inlove pa ako hindi ko yata alam ang salitang pag-ibig. Pero mali lang ang okay. Itinaas ni Janil ang dalawang kamay. Sinabi ko lang sa iyo kung gusto mong maging tatay ng anak ko. Wala kasi ako maisip na ibang lalaki na pwede kong mapagkatiwalaan. Yung bang kilalang kilala ko, ang ligaw ng bituka. Alam mo naman na ikaw lang talaga ang nakakalapit sa akin, hindi ba?
Pero kung ayaw mo, okay lang. Hindi naman kita pinipilit. Umalis ka na. Pagkawikan yun ay naiiyak na humakbang na siya patungo sa kwarto. Janine, ano ka ba? Mabilis namang nahila ni Michelle sa braso ang dalaga. Aray! Ano ka ba? Pilit namang hinihila ni Janine ang braso. Bitawan mo nga ako. Umuwi ka na. Kalimutan mo ng sinabi ko. No, I won't. I won't let go. Ayusin natin ito. Hindi ako pwedeng umalis na ganito ang sitwasyon natin. Hindi pa tayo ngaway kahit minsan ay. Hindi naman tayo nag-aaway Nagkakalabuan lang tayo ng usapin. But it doesn't mean na ang nag-aaway tayo. Okay? Sinabi ko sa iyo ang plano ko. Hiningi ko ang tulong mo kung pwede kang maging tatay ng anak ko. And since ayaw mo, okay lang. Hindi natin kailangan mag-away. Hindi tayo nag-aaway. Come on, Janine. Nagtatampo ka. Kaya ka nga nagkakagulong sa kwarto mo. Nagtatampo ka sa akin dahil hindi ko matanggap ang plano mo, hindi ba? No, hindi ako nagtatampo sa iyo. At ang weird naman kasi ng kahilingan ko, hindi ba? Ang totoo, nahihiya ako sa iyo. Mali nga lang ang hinihiling ko. Ang tanga-tanga ko talaga. Napasigok na naman ang dalaga. Of all people, bakit ba sa iyo ko pa ito lumapit? I'm sorry. Nakakahiya talaga ang ginawa ko, lalo't siyang napaiyak. Ngayon tuloy, hindi ko malubos maisip kung paano ibabalik yung dati namin. Hindi ako mahihiyang tumingin sa mga mata mo. Ang tanga-tanga ko, talaga. Ikaw naman kasi pinilit mo pa ako magsalita. Natigilan naman si Mitchell. Parang alam na nito kung anong nararamdaman ng dalaga. Yun din kasi ang nararamdaman ngayon ng binata. Shh, tahan na. Sige, kakalimutan ko na lang ang pangyayaring ito. Kunwari, walang naganap na pag-uusap na ganito sa pagitan natin ha. Talaga? Oo naman, basta mangako ka lang na walang magbabago ha. Oo, marahan siyang tumango pero hindi sigurado ang dalaga kung makakatupad siya. At mangako ka kakalimutan mo ang weird na planong yan. Naguguluhan ka lang tiyak. Marahan lang siyang tumango pero hindi yun ang bukal sa kanyang kalooban. Sige na, uwi ka na. Okay, pahinga ka na ha. Itulog mo yung bukas. Makakalimutan mo na. Ito dahil masabi mo na sa akin ang balak mo. At dahil hindi ako pumayag, hindi na iyon matutuloy, hindi ba? Minsan lang siyang tumango para matapos na ang usaping iyon. Tapos na nga ang pag-uusap na iyon. Inalis na ni Janine sa listahan si Mitchell para maging posibilidad na maging tatay na magiging anak niya. Pero hindi nagbago ang pasya ng dalaga tungkol sa pagnanais na magkaroon ng anak. Mas maganda kung hindi mo kakilala ang donor at least hindi ka maiilang. Yun nga lang, hindi ka nakakasigurado kung anong klaseng genes ang masasalin sa magiging baby mo. Kaswal na wika ng doktor na nakausap niya. Pag-amin ng doktor na ito ay kinausap at tiningan ni Janine ng payo at opinyon tungkol sa balak ng pag-aanak. Ganun ho ba? Oo. Kaya kung okay sa iyo ang ganoong setup, we can prepare the procedure anytime naman ay makukuhanan tayo ng donor. Sige ho, pabalik na lang ho ako kapag nakapag-decide na ako. Okay, nang makalabas ng klinik nito ang dalaga, ay tutulala na naman siyang naglalakad patungo sa kanyang kotse. Iba talaga kapag kilala ko ang donor, at least hindi ako matatakot na baka lahing kriminal ang batang isisilang ko. Iniisip niya habang nakaupo sa driver's seat ng kanyang sasakyan. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Numero ni Mitchell. Nakarehistro roon. Hello? Jan, nasan ka? Galing ako ng office mo. Sabi ng sekretary mo ay umalis ka raw. May business meeting ako. Bakit ka napatawag? Itinatanong pa ba yan? Siyempre namimiss kita. Saka yayain sana kitang mag-dinner. Sorry, may lakad ako. Mamayang gabi. Come on, akala ko ba'y ayaw mong may magbago sa samahan natin? Bakit mo ko iniiwasan? Hindi naman kita iniiwasan na. Masyado lang talaga akong busy. No,
Iniiwasan mo ako. Mitch, please naman no. Ayoko muna makipagtalo sa'yo. Then, makikipagkita ka sa akin. Hindi nga pwede, busy ako at pupunta ako sa condo unit mo mamayang gabi. And don't dare me to open your door for me. Pasasabugin kong pinto mo. Yun lang at nawala na ito sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lang si Janelle at na-start na ang makina ng kotse. Mitch, aminin man natin o hindi, everything will not be the same again. Hindi na iyo maibabalik and it's my fault. Bakit naman kasi sa dami ng lalaki sa mundo, ikaw agad ang naisip ko na pwede magbigay sa akin ng anak? Napakatanga ko. Hindi ko naisip agad na kayo na magkaibigan lang dahil hindi ako ang babaeng pangarap mong maging ina na magiging anak mo. At kahit ayaw na sanang maramdaman ni Janelle, tila may kumukulot sa kanyang puso. Hindi lang niya alam kung para saan iyon. Kabanata 4. Kagaya ng sinabi ni Mitchell, dumating ito sa condo unit ni Janelle ng gabing iyon. Pasok ka. Casual niyang wika nang buksan ang pinto. Nakapagluto na ako ng dinner, dumiretso ka na sa komedor. Isinara na niya ang pinto. Mabuti naman at pinagbuksan mo ako. Matiin siyang tinitigan ng binata. Akala ko'y, please, ayoko makipagtalo sa iyo. Hintayin mo ako sa komedor at kakain na tayo. Pag-iwas sa mga mata nitong wika niya. Okay, you're the boss. Nakibit balikat na lang ito na tumakbang patungo sa komedor. Inilak naman ni Janelle ang pinto at sumunod na rito. Pero bago siya tuluyang pumasok at humugot muna siya ng malalim na paghinga upang paluwagin ang nagsisikip na dibdib. Saka lang isang ngiti ang pinilit niyang mamutawi sa kanyang mga labi. Paborito mo nga pala ang niluto ko, kaswal na wika niya. Alam ko naman na kaya ka nagpunta rito ay para makikain, ha? Napalingon ito sa kanya at huling-huli ang ngiti sa mga labi niya. Bakit ano bang niluto mo? As usual, putsero at daing na bangus. O tulungan mo naman ako maglagay ng kanin sa bandehedo. Tila naman narilif ito nang makitang nakangiti siya. O ba, agad naman itong tumayo at tinulungan siya maghain. Siya nga pala, tinatanong ng mama ko kung kailan daw ako uuwi ng San Dionisio. Casual na wika nito habang naglalagay ng kanin sa bandehado. Sabi ko kapag free ka na para maisama kita, kailan ka ba pwede? Bahagyang natigilan si Janelle. Baka next week. Sige, sama ako sa San Dionisio. Excited ang boses ng dalaga. Sige, o kain na tayo. Oo, dumulog na rin si Janelle at sabay na silang kumain habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano lang. Ganun naman din sila. Dati palagi magkasalo sa hapunan, minsan ay doon sila nagdi-dinner sa condo ni Mitchell. Minsan naman ay dito. Ngayon, naulit iyon. Masaya na uli sila, kaswal ang tawanan at pag-uusap. Iyon ang gustong isipin ni Janelle. Pero kalaunan, pasaglit-saglit din siyang natitigilan. Wala na nga kaya sa isip ni Mitchell ang sinasabi ko sa kanya noon? Talaga nga kayang binaliwala na niya iyon kaya? Paminsan-minsan ay pumapasok sa isip niya ang katanungan na iyon. Uy, nakita nga pala kami ni Henry. Itinatanong kanya sa akin. Maya-maya ay paikli ni Mitchell. Talaga? Sinikap niyang maging kaswal. Si Henry ay isang dating maliligaw na pinakilala sa kanya ni Mitchell. Oo, tinatanong nga kung may boyfriend ka na. Sabi ko'y wala. Baka daw pwede uling manligaw, natatawang Mitchell habang sinasabi iyon. Anong sabi mo? Sinikap din niyang maging masigla sa pagtatanong. Sabi ko'y subukan niya. Ano sa palagay mo? Papasa na kaya sa iyo ngayon si Henry? Alam mo bang mas gwapo siya ngayon? Talaga? Kaya lang, ang ayoko sa kanya noon masyado siyang presko makipag-usap. Yung bang feeling niya, ang gwapo niya at close kami. Kaya pahawak-hawak pa sa kamay ko. Turn off tuloy ako sa kanya.
Baka naman nagbago na siya. Ewan ko, may pagbabago ba sa ganung tao? Sa bagay. At marami pa silang napagkwentuhan na para bang nagkabalikan na ang dati nilang samahan, na napakaswal lang sa bawat pagkakataong magkasama sila. Hanggang makatapos na silang kumain at makatulog na nangliligpit sa kinainan at patuloy pa rin sila sa kaswal na pag-uusap. Siya nga pala, nakita ka raw ng sekretary ko kanina sa ospital. Maya-maya ay wika ni Mitchell. Ha? Anong ginawa mo ron? Nagpa-check up ka ba? Oo, bahagyang naging mailap ang mga mata niya. Nagpasama ka na sa akin. Hindi naman emergency yun Medyo napadadalas kasi ang pagsumpong ng migraine ko kaya humingi ako ng bagong reseta sa gamot. Napatango lang ito. Pagkuway, saglit na namagitan ang katahimikan sa pagitan nila. Siya nga pala, iyong balak mong pagkakaroon ng anak, itutuloy mo pa ba? Sukat sa sinabi nito ay nabitawan ni Janelle ang hinuhugasang pinggan at nabasag iyon sa sahig. Michelle, akala ko ba'y hindi na natin pag-uusapan ito? Dahil akala ko hindi mo na itutuloy ang balak mo. Formal na sa mukha nitong humarap sa kanya. Pero nagsisinungaling ka pa ngayon. Ako nga ang nakakita sa iyo kanina sa ospital ng klinik ng Obligay ni kaganina. At nang itanong ko kay Doktora Elaine Del Selva kung ano ang sadya mo roon, she told me everything. Ha? Hindi alam ni Janelle kung paano mag-react kasi hindi ba't sinabi ko na nga sa iyo na gusto ko talaga magkaanak? At gagawin ko iyon kahit na hindi ka pumayag. Kaya nagtanong-tanong na ako kung paano magkakadonor para sa pagiging anak ko. So ano ganun ka talaga seryoso kaya kahit mabubuntis ka ng walang kakilalang ama, okay lang? At paano mo ang moral mo? Hindi mo ba naisip ang ideyang pagbubuntis ka sa anak ng isang lalaki na hindi mo alam kung ano ang pangalan at kung anong klaseng tao? Mitch, artificial insemination naman ang gagawin sa akin. Hindi ako makikipagtalik sa kung sino mang magiging donor. Ganun. At ang mga magulang mo sa San Dionisio, ano sa palagay mo ang isipin na sakaling malaman nila ng anak nila ang dalagang manganganak na walang namang asawa? I know, they could understand. Napayo ko na lang siya. Ganun, kailangan kanilang unawain kahit mali ang gagawin mo. Mitch, tama na nga yan. Hindi na nga kita ginuluwa. Hindi na nga kita pinilit. Hayaan mo na ako sa desisyon ko. That's ridiculous. Hindi ko matatanggap ang katwiran mong yan. Nang ialok ko sa iyo ang maging ama ng magiging anak ko at tinanggihan mo ito, doon ko na tinapos ang ideyang pwede kang maging ama niya. Naisip ko sige, hindi na lang ako magdadamay ng kakilala ko. Kaya wag mo na akong pakialaman at no. Biglang nagtaas ng boses si Mitchell. Kung binaliwala sa iyo ang ideya magkakaroon ka ng anak mula sa isang taong hindi mo kilala, ang ligaw ng bituka sa akin ay hindi. You know how much I care for you at hindi ako makakapayag na mangyari iyon. At anong gagawin mo? Pipigilan mo ako? Bahagyang tumaas ang tinig niya dahil sa galit. Walang karapatan ng lalaking ito na diktahan siya. Hindi. Ako na lang ang magiging donor para sa magiging anak mo. Michelle, nanlaki ang mga mata niya. Okay, papayag na ako. Pagbuntong hininga, wika nito sabay talikod sa kanya. Bukas na bukas din ay pupunta tayo sa ospital, iaayos natin ang mga proseso para sa pagbubuntis mo. Sigurado ka? Hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi. Isa pa, mas lalo naman akong hindi matatahimik ng konsensya kung papabayaan kita sa bagay na yan. Ang baka sa huli ay pagsisihan mo lang. What our friends are for kung hindi kita matutulungan sa pagkakataong ito? Hindi alam ni Janelle kung ano ang mararamdaman sa mga sandaling iyon. Ang sigurado ng dalaga ay may isang bahagi ng kanyang puso ang nagdidiwang sa isiping ito na talagang magiging tatay ng anak niya. Kabanata 5. So let's proceed. Nakangiting wika ng doktorang magsasagawa ng artificial insemination kay Janelle. Ready ka na ba, iha?
Oho, pero humigpit ang hawak niya sa kamay ni Mitchell. Good. Halika na sa loob Excuse us, Mr. Braganza. Sige ho. Nang tumayo na si Janelle, ay napilitan silang bumitaw sa kamay ng isa't isa. Mitchell, malamlam ang mga matang tinapunan niya ng muling sulyap ang binata. It's okay, narito lang ako. Nakangiting wika ni Mitchell. Halika na, iha. Muling yaya ng doktora na nasa loob na. Oho. Nang lumapat na sa pasara ang pintong pinasukan ni Janelle, ay napabuntong hininga na lang si Mitchell. Janelle, may mali man sa ginawa natin, pero mas hindi ko mapapayagan na magkaanak ka mula sa isang taong hindi natin kilala. Kaya anuman ang magiging komplikasyon ng bagay na ito, bahala na sa loob-loob ng binata. Samantala, sa loob ng klinika, unti-unti nang tinatangay sa kawalan ang inaantok ng diwa ni Janelle. Kaya sa pampatulog na isinaksak sa kanya, maya-maya pa, wala na talaga siyang namalayan sa paligid. Kung gaano katagal siyang nakatulog. Nang magising siya, ay ang nakangiting mukha na ni Mitchell ang namumulatan niya. Okay ka lang? May pag-aalalang tanong nito nang nahawakan ng kamay niya. Okay lang. Anong nangyari? Tapos na raw, sabi ni doktora. Basta mula sa araw na ito, maghihintay na lang tayo ng ilang linggo at mararamdaman mo na ang pagbabago sa sarili mo. Talaga? Wala sa loob na nakapakapa si Janelle sa impis ng puson. Oo, basta palagi ka raw mag-iingat sa kilos mo at lagi ka lang nakahiga. Ganun? Kailangan palang magbakasyon muna ako sa trabaho. Hindi naman daw, pero kung gusto mo, okay lang. Maya-maya ay uuwi na tayo. Pahinga ka lang. Oo, sandali, kukuha kita ng maiinom. Akmang tatayo na ang binata. Mitch, ha? Salamat ha. Ikaw lang talaga ang savior ko kahit noon pa. Kaibigan talaga kita. Ngumiti lang si Mitchell, sa katuluyan nang tumalikod at lumabas. Napangiti namang muli, pumikit si Janelle habang hinahaplos ang puson. Baby, alam kong nagsisimula ka ng mabuo sa loob ng katawan ko. And I'm glad na si Mitchell pa rin ang magiging papa mo. Is a good man, matalino na, ay mabuti pang tao. At sa itsura naman, siguradong maganda ang magiging anak niya. Kaya palagi ka na sa loob ng tiyan ko ha. At hindi ka man kaligayahang nadarama ng kanyang puso sa isiping magkakaanak na siya. Tila lununurin siya sa kanyang puso. It's positive. 6 weeks ka ng buntis. Oh God, Mitch! Nangingilid ang luhang napalinghap si Janelle sa katabing binata nang marinig niya ang sinabi ng doktor. Narinig mo ba iyon? Magkakababy na ako. Humigpit ang pisil niya sa palad nito. Yeah, but don't get too excited. Ikaw pa rin, baka kung mapano yan, natatawang wika ng binata. Tama si Mitchell, Janelle. Huwag ka masyadong excited at baka kung mapaano ang baby. Anyway, bibigyan kita ng mga gamot at vitamins na iinumin mo ha. Every week ay kailangan mo ring mag-check up hanggang mag-4 months na ang baby. At siguradong malakas na ang kapit niya. Sige ho, pero hindi pa rin talaga matapos ang nadaramang excitement ng puso niya. Hanggang mapauwi na sila ay hindi pa rin mawala ang ngiti sa mga labi ni Janelle. Sasamahan mo muna ako sa department store, Mitch, yaya niya sa kaibigan. Ha? Ano naman ang gagawin mo sa department store? Hindi ba't sabi ng doktora ay kailangan mo magpahinga para sandali lang naman may bibilin lang ako. Janelle, please, sige ka, kapag sumama ang loob ko, papangit ang baby. Nanakot ka pa, sige na nga. Naiiling, nakinabig na lang ni Mitchell ang manobela patungo sa mall na naraan nila. Sa loob ng department store na pinasok nila, dumiretso si Janelle sa infant section. Anong bibilhin mo rito? Takang tanong ni Mitchell sa kanya. Ano pa? Di mamimili ng gamit ng baby? Ano?
Jan, ano ka ba? Wala pang 2 buwan ng baby sa tiyan mo. Pinamimili mo na agad? Ano ka ba? Konti lang naman ang bibilin ko ano? Iyon lang ng maliliit na dress para bubordahan ko ng name. Halika na nga, huwag ka nang kumontra. Wala nang nagawa si Michelle kundi samahan na lang ang dalaga at maging tagabitbit na lang ng kanyang pinamili. At kukonting bibilhin daw, ni Janelle ay hindi naman talaga konti. 6 na shopping bag iyon at isang stroller at crib para sa baby. Ano ba to? Bakit ang dami? Reklamo ni Michelle habang isinasakay sa likod ng kotse nito ang mga pinamili nila. Huwag ka nang magreklamo, para sa anak natin yan ano. Alam ko, pero sabi mo konti lang eh. Ang dami nito ah. Konti lang talaga yan kapag malapit na akong manganak, mamimili na lang ulit tayo. Ano? Ang OA naman ng react mo. Halika na nga at nagugutom na ako. Minsan pa ay walang nagawa si Michelle kundi sundin ang gusto niya. Tila naman wala pa rin sa sarili si Janelle dahil sa sobrang kaligayahan. Yung isang kwarto sa kondo ko, ipaparenovate ko na para may nursery room. Ano sa palagay mo ang magandang kulay ng wallpaper? Para kung lalaki o babae man ang baby ay okay lang. Excited na tanong niya habang nagbabiyahe na sila pa uwi. Ano ka ba? Hintayin mo na lang muna ang resulta ng ultrasound kapag 6 months na ang baby, bago mo pa ipaayos ang nursery room. Natatawang wika ni Michelle na sa totoo lang gusto na ring mahawa sa katuwaan niya. Ay ayoko ngang magahol, yun nga lang mga aso at pusa ko, ipapauwi ko na muna kana mama at papa sa San Dionisio. Ang alam ko, bawal sa baby ang makasinghot ng balahibo ng hayop, hindi ba? Yeah. Pero kawawa naman sila kung malalayo sa'yo. Hindi bali na aalagaan naman sila roon ni mama. Isa pa, mahihirapan akong mag-alaga ng baby kapag may alaga pa akong aso at pusa. Saka ko na lang sila kukunin kapag hindi na ako sa kondo matitira. Yun bang may maluwag na looban na silang pwedeng paglaruan at hindi sa loob ng bahay? Ikaw ha, dati ay mahal na mahal mo ang mga pusa at aso mo. Ngayon ay puweram na silang sa buhay mo. Hindi naman sa ganon, kaya lang syempre ay mas priority ko ang baby. Sa bagay, sige na nga, wala na akong sinabi. Basta ako, kapag lumabas na ang baby, madalas ko siyang dadalawin. Lagi ko siyang ipapasyal sa mall at sa mga playground. Napangiti na lang si Janelle. Kahit na hindi nagsasalita si Michelle, nababasa rin niya sa kislap ng mga mata nito ang pananabik at katuwaan sa magiging baby nila. Kabanata 6. Mahigit 2 buwan na ang tiyan ni Janelle, nakakaramdam na rin siya ng lahat ng sintomas ng isang naglilihi. 2 buwan na ang inihingi niyang bakasyon sa opisina kaya sa kondo lang siya. Halos hindi naman siya nakakaramdam ng pagkabagot sa bahay dahil inaabala niya ang sarili sa pagkakaburda sa mga damit at bigkis ng baby. Pati ang mga lampin ay nilalagyan niya ng pangalan. Habang si Michelle ay halos gabi-gabing dumadalaw para dalan siya ng kung ano-anong pagkain at prutas. Ito rin ang regular na nagdadala sa kanya sa klinika ng OB-GYN niya. Oh, kumusta naman ang maghapon mo? Nakangiting tanong ni Michelle habang inilalapag ang mga pinamiling prutas. Okay lang. Medyo nahilo lang naman ako kanina kaya hindi ako nakapagtapos sa binuburdahan ko. May dala ka bang dinner mo? Hindi kasi ako nakapagluto. Wala eh, pero okay lang. Hindi naman ako magtatagal, may lakad kasi ako. Os, may date ka? Nakangiting tanong niya habang inisisyoso ang dalang prutas ng binata. Wow, may uwi ka palang manggang hilaw. Ikaw talaga, anong date? Ka-business meeting ko lang si ma'am. Ma'am o maan? Uy, maan daw, babae pala ha. Maganda ba? Namimilya ang ngiti sa mga labing tanong niya. Ha? Ilang sandaling ito napatitig sa kanya. Well, medyo. See, haamin ka rin pala. Kung ano-ano pang sinasabi mo na naka-business meeting.
Teka, kailan mo ba ako ipapakilala sa kanya? Ay, hiyaan mo, minsan ay dadalhin ko siya rito. Titig na titig pa rin ang binata sa mukha niya habang nagsasalita ito. Wow, sige. Itawag mo lang sa akin para naman mapagluto ako ng pagkain natin ha. Sana naman kapag naging kayo na, for life na yung relasyon papasukin mo. Aba, nakakapagod din naman ang maghanap ng babaeng mamahalin na. Kaya ikaw, matuto ka nang mag-adjust sa ugali nila. Hindi iyong puro ikaw ang tama. Tignan mo nangyayari sa relasyon nyo ni Joanna. Cool off, pero nauwi rin sa totoong breakup. Hindi kumibo si Mitchell. Nakatitig pa rin ito sa kanya. Uy, kumibo ka naman. Huwag mo sabing napipikon ka na naman. Hindi, nag-iwas ito ng tingin. Huwag ka mag-alala. Kapag natagpuan ko na ang babaeng mamahalin ko habang buhay, I'll make sure na hindi siya mawawala sa akin. Kahit lunukin ko na lahat ng pride ko, gagawin ko. Just to be with her. Aba, dapat lang ano. O lakad ka na at baka mahuli ka sa date mo. Nakangiting pagtataboy niya rito. Oo, kainin mo na yung mga dala kong prutas ha. Saka huwag ka magpupuyat, baka naman lamain mo na pa yung mga binubordahan mo. Marami pang araw para gawin mo yan. Opo, Daddy. Hindi po ako nagpupuyat. Pabirong wika niya. Ano kamo? Anong ano kamo? Anong tawag mo sa akin? Sabi ko, opo, Daddy. Kasi magiging daddy ka na, hindi ba? Sa kung magsasalita ka, para bang ikaw ang daddy ko. Pahagik-hik niyang tugon. Ganun, natatawang wika nito. Oo, lakad na, baka humuli ka sa date mo. Sige, ingat ka rito ha. Kung may problema, tawag ka lang. Opo. Nang makaalis na si Mitchell, itinuloy na ni Janelle ang pagkain ng mga prutas na dala nito. Baby, ang kulit ng daddy mo ano? Nakangiting kinakausap niya ang buhay na nasa sinapupunan habang kumakain. Pero nakakatuwa naman siya, talagang hindi niya tayo pinababayaan. Kaya lang kailangan na niyang umalis para sa date niya. Baka sakali, ang maan na iyon ang babaeng para sa kanya ano. Baka iyon ang babaeng pakakasalan niya. Hanggang unti-unting napalis ang ngiti sa mga labi ng dalaga dahil sa pagdatal ng relasyon sa kanyang utak. Pero paano na kaya kapag mag-aasawa na ang daddy mo? Siyempre, mababawasan na ang panahon na ibibigay niya sa atin, hindi ba? Baka nga mawala na siya ng pagkakataong puntahan tayo. Siyempre, sino ba namang asawang papayag na may kahati sa panahon ng asawa niya? Natahimik si Janelle sa pakakausap na nasa sinapupunan ng unti-unti nang mag-sink-in sa kanyang utak ang kahulugan ng salitang namutawi sa kanyang bibig. Paano nga bang mangyayari sa akin? Sa amin ng baby, lalo na pang usapin namin na yung setup na ito ay walang pakialamanan ng aming lihim. Kahit ang sarili naming mga magulang, ilang sandali napatitig sa kawalan si Janelle. God, bakit ganito? Parang may pumipiga sa puso ko. Bakit parang ang sakit? I'd never felt this kind of feeling before kapag nalalaman ko na may kadate siya. I am going to be selfish dahil siya ang ama ng baby ko. May bahagyang kirot na naramdaman sa kanyang sinapupunan si Janelle. O ano ba yun? Bakit parang ang kirot? Yun ba yung sinasabi ng gumagalaw ang baby? Maya-maya lang ay nawala naman ang kirot. Kaya tinapos na niya ang pagkain ng prutas at nagtuloy siya sa kanyang silid para matulog. Kahit pa nakukulitin siya sa kapapaalala sa kanya ni Mitchell na huwag siya magpupuyat. Sinusunod niya ito. Ilang sandali pa naiidlip na siya. O, nang bigla siya napadilat, sabay sapo sa puso nang biglang humilap. Aray ko, ang sakit. Namimilipit na daing niya. Anong nangyayari ba? Bakit? Natigilan si Janelle. Sabay sulyap sa bandang ibaba. Suot ng pantulog. No! Gimbal niya nang makitang may bahid ng dugo ang damit. Oh God, no, please, no! Nahiiyak habang namimilipit na pilit niyang inahagilap ang kanyang cellphone upang tawagan si Mitchell.
Hello, Janil? Bakit? Mitch, tulungan mo ako. Dinudugo ako. Ano? Bakit? Pagdaka ay bumakas na rin ang pag-aalala ng tinig ng binata mula sa kabilang linya. Aray! Mitchell, ang sakit! Just hold on. Darating na ako. Sige na. Yun lang ay nawala na ito sa kabilang linya. Mitch, bilisan mo. Ganda iyak pa rin na namimilipit sa sakit ang dalaga. Ang baby ko, wag mong kunin. Ayoko, please. Mahigpit ang hawak niya sa bandang puson. At tila ba'y ganoong paraan ay mapipigil niya ang tuluyang pagbaksak ng munting buhay mula sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa sobrang sakit ng kanyang nararanasan, nagsimula nang magdilim ang kanyang paningin. Kabanata 7. Iyak ng iyak si Janil habang kuyom ng kamay ni Mitchell ang kamao. Tama na yan, Janil. Makakasama sa iyo ang umiyak. Mabibinat ka, habang pilit nitong inaalok ang dalaga. Ang anak ko, ang anak ko, ang anak natin. Wala na siya, paus na usan niya sa pagitan ng pag-iyak at paghikbi. Wala na tayong magagawa, ang sabi ni doktora ay napakahina talaga ng kapit ng baby. Masuyong hinahaplos ng binata ang mahaba niyang buhok. Pero bakit siya pa? Ang alam naman niya na gustong gusto kong magkaanak. Paano na ako ngayon? Shh! Tama na yan. Isipin mo na lang na hindi siya para sa atin ha. Napahikbi na lang si Janine. Kahit na ano pang sabihin ni Mitchell, hindi siya nakikinig at talagang hindi niya matanggap ang pagkakalaglag ng kanyang anak. Ang gusto ko lang naman ang maging masaya sa piling na magiging anak ko. Pero bakit ganun? Ang sakit-sakit nito. Tahan na, mabibinat ka. Muling alo nito nang lumakas pa ang paghikbi niya. Tumahimik naman si Janine at pilit na kinakalma ang sarili. Pero sa kaloob-loobang bahagi ng kanyang puso, naroon pa rin ang lumalanglang kalulungkutan at nadaramdam. Mahabang sandali pa ang lumipas bago nakatulog ang dalaga. Nanatili naman sa tabi niya si Mitchell at halos ay hindi na siya iniiwan. 4 na araw siya sa ospital. 4 na araw din na punong-puno ang kahungkatan ng kanyang puso at isipan. 4 na araw ding hindi umalis sa tabi niya si Mitchell. Kasama niya ito lumabas ng hospital at hiniratid siya sa kanyang condo unit. Umuwi ka na. Pagtataboy ni Janine sa binata nang makahiga na siya sa kanyang kama. No, sasamahan kita rito. Mitchell, please, gusto kong mapag-isa. Para ano? Baka kung anong maisipan mong gawin. At anong akala mo sa akin? Malungkot lang ako, Mitchell. Pero malinaw pa rin ang utak ko. Hindi pa ako nababaliw, okay? May kalakip na galit ang tinig niya. Janil, hindi naman yun ang ibig kong sabihin na. At ano pala? Nag-aalala ka na baka kung anong gawin ko? Ano naman ang gagawin ko sa sarili ko, ha? Jan, please go away. Ayoko muna ng kausap. Nakahiga na siya nang napatalikod dito. Indikasyon na ayaw na talaga nitong makausap at makita. Napabuntong hininga na lang si Mitchell. Sige, aalis na muna ako. Basta kapag may problema ka, just call me ha. Hindi na siya kumibo. Naiiling na humakbang na lang ang binata palabas. Igagalang muna nito ang pagpagdadalamhati ni Janil. Ano ba nangyayari sa babaeng yun? Kaninang umaga pa ako tawag ng tawag, hindi man ako sinasagot. Baka kung ano na naman ang ginagawa niya ha. Nag-aalang palakad-lakad sa loob ng kanyang opisina si Mitchell. Maya-maya ay muli niyang dinadial ang landline phone ni Janil. Pero kagaya ng cellphone nito na laging out of reach, wala ring sumasagot sa telepono. Kahit na nagdiring ito sa kabilang linya.
Damn! Inis na binaksak ni Michelle ang telepono sa lalagyanan yun. Hey, what's wrong with you ha? Hindi lalaban ang telepono sa iyo, okay? Muli sa pagmumukas ng pinto ay sa pagpasok ni Henrik. Papa, kayo pala. Bahagya namang napahiya si Michelle nang makita ang ama. Bakit kayo narito? Napadaan lang ako rito sa office mo. Galing kasi ako dyan sa itaas. May pinag-usapan kami ng Tito Red mo. Anyway, ano bang nangyayari sa iyo at parang aburido ka? May problema ka dito sa office? May nalugi ka bang transaction? Wala ho. Then what this is? Hindi na akibo si Michelle. Uhulaan ko? Babae ano? Pa, come on Michelle. Huwag ka nang magkaila sa akin. Ano bang problema? Napabuntong hininga ang binata. Ang totoo, nangako siya sa sarili na hindi niya ipapaalam kahit kanino ang tungkol sa pagbubuntis ni Janelle. Pero minsan pala mahirap ding manahimik lalo't nakakagulo sa damdamin ang dinadalang lihim. Ano? Care to tell your father the whole thing? Promise? Makakatulong talaga sa iyo ang ipapayo ko. Pa, come on, I'm listening. Si Janelle, your best friend? Yung anak ni paring Neil? Marahang tumango ang binata, so ano nangyayari sa kanya? She had a miscarriage. What? Pa, lihim na lihim iyon sa mga magulang niya. Ayaw pa kasi niyang ipaalam sa mga ito dahil sino ang ama ng bata? Hindi agad na akibo ang binata. Ako ho. Oh my God. Akala ko ba magkaibigan lang kayo? Buong-buong tiwala sa iyo ng mga magulang niya. Hindi napigilan ni Henrik ang mag-react. Wala kaming relasyon maliban sa magkaibigan. Niloko mo ba ako? Nabuntis mo siya at nakunan tapos sasabihin mo, pa, just listen to me kung paano nangyari. Okay, I'm listening. Make sure na convincing ang dahilan mo dahil hindi ko alam gagawin ko sakaling malaman ito ng kaibigan kong si Neil. Oho, sinimulan na ni Michelle na ipagtapat sa ama pagnanais ni Janine na magkaroon ng sariling anak. Kahit na walang asawa. Pati na noong una pagtatanggi niya sa ideya nito. But later on, naisip ko na kung hindi ako papayag, baka lalo siya mapahamak. She's really desperate. Baka makatapat siya ng donor na galing pala sa masamang lahi, kaya pumayag na rin ako. But sad to say, nakunan lang siya at ngayon ay mukhang mas desperado. Kaya noong una, ako ang nagkakaganito. Nag-aalala ko na baka kung ano ang ginagawa niya sa sarili. Kanina pa ako tawag ng tawag sa kanya. Hindi man lang siya sumasagot. Then, bakit hindi mo puntahan? Magagalit ho siya eh. Gusto raw niya mapag-isa. Ano ka ba? Ikaw na rin ang nagsabi. Sobrang depressed. What if kung ano-ano maiisip niyang gawin sa sarili? Nangako siya na hindi sasaktan ng sarili niya. That's bullshit. At naniwala ka naman. Hindi nakakibo ang binata. Come on son, go to her. Siguraduhin mo na bawat pag-iyak niya dahil sa pagkawala ng baby niyo ay naroon ka sa tabi niya. Kung totoo ang sinabi mo na hindi pa man ay mahal na mahal niya ang baby sa tiyan niya, baka nga kung ano ang maisipan niyang gawin. Kaya kailangan mabantayan mo siya. Baka ho kasi taboy lang niya ako, baka magalit siya. Ano ka ba? Kapag nagalit sa iyo si Janelle, the worst thing she could to you ay sigawan ka, murahin ka, pero maliban doon ay wala na. Hindi ka naman siguro niya sasaktan. Hindi kumibo si Michelle. Come on son, make up your mind. Kapag may nangyaring masama kay Janelle, kasalanan mo. Sige ho, pupuntahan ko na ho siya. That's good. Sige na, lakad na. Oho. Iho, wait. Yes pa. Kung ako sa iyo, si Janine na lang ang pakasalan ko. Pa? Well, muntik na nga kayo magka-baby. Impossible pa ba magpakasal kayo? After all, sa nakikita kong reaction mo ngayon, para kang pusang bagong panganak na nawawalan ng kuting, hindi kaya pag-ibig na yan? Pa, lalong nagulat si Michelle sa pinagsasabi ng ama. Minsan kasi, may mga bagay tayong hindi nakikita kahit nasa tabi na natin. Kapag nawala na,
Saka lang natin nalalaman na napakahalaga pala nito sa atin. Sige na, lumakad na. Natigilang humakbang na nga siya palabas. Pero sa isip ng binata, nakatanim ang mga sinabi ng ama. Oo nga, nasa tabi lang siya. Laging na Janil, pero nakikita lang niya ito bilang matalik na kaibigan. Kasama sa kung saan-saan, lalo na kapag nalulungkot siya o naiinip. Maliban doon, wala na. Pero gaano nga ba kahalaga sa kanya si Janil? She means a lot to me. Bigla niyang naisip. Pero hindi na naabutan ni Michelle si Janil sa condo unit niya. Dahil ng umagang iyon, ipinasya ng dalaga na umalis muna. Nagtungo siya sa rest house niya sa Batangas. Mabuti naman at magbabakasyon kayo rito, Senyorita Janil. Sino ho ang kasama nyo? Masiglang tanong ng katiwala sa tagabantay niya roon. Ako lang ho, Aling Ingrid. Nagkasakit ho ako kaya nagpapahinga lang ako. Pakikuha na lang ho ako sa kotse ng maleta ko at masama pa sa akin ang magbuhat. Ipinabuhat ko nga lang yun kanina sa janitor sa kondo. Pilit ng ngiti ng wika ni Janine sa matanda. Oho, senyorita. Sige ho. Umuning, Kitty, Sanchay, daw. Halina kayo sa loob. Tawag niya sa 4 na alaga na isinama niya sa kotse. Sunuran naman sa kanya ang mga ito. Diretso sila sa loob ng bahay. You four just stay here. Hinarap ni Janine ang mga alaga bago niya binuksan ang mga pinto ng kanyang silid. Behave lang kayo, okay? Pagkuway, pumasok na sa kanyang silid ang dalaga at tila'y hinang-hina na inilalatag niya ang katawan sa naroong kama. Pang-5 araw pa lang mula nang makunan siya, nakadarama pa rin siya ng pagkahilo at paghihina. Pero ang masigit na nakakapang-upo sa kanyang buong pagkatao ay ang lumalalang kalungkutan ng kanyang puso dahil sa pagkawala ng anak. Baby, bakit ka naman umalis agad? Hindi mo man lang ipinakita sa akin ang anyo mo. Ang lungkot-lungkot ko tuloy ngayon. Minsan pang iniyakan ni Janil ang pagkawala ng batang inakala niyang makakapagpaligaya sa kanya. Kabanata 8. Shit, napamura na lang si Michelle nang malamang umalis si Janil. Nang umagang iyon, saan daw siya pupunta? Sir, hindi naman ho sinabi Basta pinabuhat na lang sa akin ng maleta niya ng damit pababa upang ilagay sa kotse niya. Binigyan lang ho niya ako ng 50 pesos at umalis na. Wika ng janitor ng kondominium na iyon na si Mangkel. Palagay ko ho ay matatagalan bago siya bumalik. Yun hong 2 aso at 2 pusa na alaga niya ay sinama. Ganun ho ba? Sige ho, salamat. Pero kapag nagbalik na ho siya, pakitawagan naman ako. Ilang dadaing sa laping papel iniabot niya sa janitor. Sige ho, ako nang bahala. Nang lisanin ni Michelle ang lugar na iyon, ay lalong naramdaman ng binata ang hindi maipaliwanag na kahunghangan kasabay ng hindi matawarang pag-aalala sa kalagayan ni Janil. Janil, nasaan ka ba? Bakit mo ba ako pinahihirapan ng ganito? Tanong ng kanyang puso habang pabalik na sa kanyang opisina. Ilang beses na din niyang tinangka na tawagan ang cellphone ng kaibigan. Pero hindi talaga niya makontak ito. Bumalik siya sa kanyang opisina ang binata. Pero mainit ang ulo sa mga tauhan. Nang magpakakulo ng kanyang opisina, ay muling nahulog sa malalim na pag-iisip. Maya-maya ay nagdial at tinawagan ang doktora ni Janil. Hello, Doktora De Silva? Yes, it's me. Who is on the line? Ako ho ito, si Mitchell Braganza. Yung ni Miss Janil? Yes. Of course. I remember you. So may tutulong ba ako sa iyo?
Kumusta na nga pala si Janelle? Magaling na ba siya? Medyo may problema lang ho, kaya ho, tumawag ay may gusto lang ho akong malaman. What is Mr. Braganza? Pwede ho ba uli siyang mabuntis? Through artificial insemination? Well, of course, kaya lang, mukhang hindi siya hiyang sa ganoong klaseng paraan. I'm afraid that she had a miscarriage again. Kahit na magtagumpay ang muling pagsalin niya sa ganoong proseso. Bakit naman ho? Well, tsuri lang naman ang sa akin. Baka masyadong sensitive ang baby. Nararamdaman niya na hindi siya nabuo sa natural na paraan na walang namagitang love, kaya ayaw niyang mabuhay at tumihina ang kapit ng matres sa kanyang ina. At marami pang sinabi si Doktora De Silva na gusto mapailing kay Michelle. Pero kalaunay, nagbigay sa kanya ng isang ideya na medyo weird ang dating. At hindi nga tama, pero paulit-ulit na umuukit sa kanyang utak pagdaraan ng mga araw na wala si Janelle. Sigurado ka ba na magaling ka na? Naniniguradong tanong ni Aling Ingrid kay Janelle. Oho, okay na ako. Pero ang mga aso at pusa ko, pakialagaan na lang ho ha. Oo, sige. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko sila. Sige ho, aalis na ako. Oo, ingat ka sa daan. Ilang sandali pa nga, pabalik na sa lungsod si Janelle sakay ng kanyang kotse. Sa loob ng mahigit 4 na linggo, pananatili sa kanyang rest house, kahit paano ay nakalmante na rin niya ang pangulilang puso para sa anak niya, hindi na isilang. Ngayon pa man, mananatili na siguro sa kanyang puso ang kalungkutan. But I have to move on. Siguro nga tama ang sabi ni Michelle na hindi para sa amin ang bata. Naisip niya habang nagmamaneho, kamusta na kaya ang lalaking iyon? Tsak na nag-aalala yun sa akin kailan kong mag-sorry sa kanya. Sukat sa pag-aalala sa kaibigan ay dinampot niya ang kanyang cellphone at ini-on iyon. Pagkuway, nagdahil siya ng numero nito. Walang sumagot sa kabilang linya. Bakit kaya? Baka nga tuluyang nagalit sa akin na. Kailangan makausap kami. Kailangan malaman niya kung anong balak ko. Sana naman ay pumayag pa siya uli. Nakailang dial siya bago may sumagot. Janelle, for God's sake, nasaan ka na? Bungad nito na medyo hinihingal pa. Mukhang galing sa kung saan. I've been looking for you all. Hey, just relax, okay? Natatawa ang sansal ni Janelle sa iba pang sasabihin nito. Ikaw ang nasaan? Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo. Walang sumasagot sa cellphone mo. I'm sorry, nag-shower ako. Nasaan ka? Saan ka nagtago? Hey, isa-isa lang, okay? I'm on my way home. Tinawagan lang kita dahil baka hindi mo na ako kilala. Hindi kilala. Jesus, nababaliw na nga ako sa kakahanap sa iyo. Hindi kilala? Nasaan ka na? Nasaan ngayon? Saan ka tutuloy? Pupunta ako roon para makita na kita. God, I miss you so much. Alam mo ba iyon? Napahagikik na lang si Janelle. Ito ang namiss niya kay Michelle sa loob ng may 1 buwan na nagsara siya ng mundo. Ang pag-hysterical nito kapag hindi siya makontak. Oo na, makikita mo na ako. Diretso ako sa kondo ko. Kung wala kang gagawin, just wait for me. There. Okay. Sige, pero saan ka nga ba? Mamaya na tayo mag-usap ha. Nagdadrive ako. Bye. Iyon lang at inoff na niya ang kanyang cellphone. Pagkuway, nagpatuloy na siya sa pagdadrive habang nagpapangiti. Malayo pa lang si Janelle sa kanyang unit ay natanong na niya si Michelle na napalakad-lakad sa harap ng kanyang pinto. Ani mo, pusang hindi mapanganak. Napangiti ang dalaga. Michelle, tawag niya rito. Napatingin ito sa gawin niya. Janelle, tuwang-tuwa na tinakbo nito ang mahabang pasilya at sinalubong siya ng yakap. Saan ka ba galing? Anong
gagawa mo sa buhay mo. Halos ay hindi na makahinga ang dalaga sa higpit ng yakap nito. Hey, wait lang. Hindi ako makahinga ano. Natatawa ang bahagya niya, itinulak ang binata. Nakakainis ka kasi, saan ka ba talaga? Maya-maya, ka namang away ha. Bubuksan ko lang ang unit ko at nang makapasok na tayo ha. Akin ang susi mo. Ito na ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Oh, home sweet home. Nakangiting napapikit pa si Janelle habang papasok. Home sweet home ka rin. Layasan mo nga itong unit mo tapos akala mo miss na miss mo. Patuloy ni Michelle sa pamamaktol dahil sa hindi pa niya sinasagot ang tanong nito. Ikaw naman, huwag ka nang magalit. Narito na nga ako, hindi ba? Nakangiting, hinarap niya ang kaibigan. Unawain mo na lang ang naging damdamin ko sa pagkawala ng baby. Malambing niyang wika. Ilang sandaling napapitik sa mukha niya ang binata. Sige, pero marami kang utang sa akin na dinner. Sure, ipagluluto kita ng dinner. Pero sasamahan mo ko mag-grocery. Oo ba, ngayon na ba? Sandali lang ano. Magpapalit lang ako ng damit. Sige, I will for you. Ilang sandali pa nga, magkasama na sila sa grocery. Ang saya-saya nila habang nagbibiruan sa pamimili. Parang kagaya ng dati, parang noon, parang walang nangyari. Kabanata 9. Sigurado ka ba sa gusto mo? Gulat na tanong ni Michelle. Katatapos lang nilang mag-dinner at ngayon ay sinasabi na ni Janelle ang nabuong plano sa kanyang isip. I just really want to have a baby. Ayokong madismaya dahil sa pagkakalaglag ng unang anak ko. Pero naisip ko, baka mas maging matagumpay ang pagiging surrogate father mo kung if we do it in a natural way. Napalunok siya habang sinasabi iyon. Janelle, tila hindi naman malaman ni Michelle ang sasabihin. Mitch, huwag ka naman sanang magalit o huwag mo akong pag-isipan ng masama. Gusto ko lang makasiguro na mabubuo ang baby. Baka kasi hindi nabuo ang baby ay dahil artificial method lang ang ginamit natin. So, bakit? Hindi na lang sa natural na paraan natin gawin. Dahil nakayuko si Janelle, hindi niya nakikita ang amusement sa sumusungaw sa mga mata ni Michelle. Jan, naisip mo ba kung kaya ko bang gawin iyon sa iyo? Naisip ko na maiilang ka, pero maganda naman ako. Although hindi siguro ako papantay sa mga babaeng nagdaan sa buhay mo. Pero maganda naman ako, hindi ba? Baka pwede nang, Janelle, hindi iyon eh. Eh ano? You know you're my baby. I always take good care of you. Para sa akin, isa kang babasaging kristal na dapat ingatan. Pero kahit minsan, hindi ko naisip na magkasama tayo si Mitchell mismo ay hindi na ituloy ang gustong sabihin. Mitch, I'll take off your everything. Basta pumayag ka lang. Pangako, hindi ka maiilang. I can make you... Oh, how can I say that? Okay, ganito na lang, bibigyan kita ng ilang araw para pag-isipan ito ha. Alam kong magulo pa rin ang isip mo kahit nakapagbakasyon ka na ng isang buwan mahigit sa iyong pinuntahan at wala ako at alam ko at hindi ko alam kung anong dapat mong gawin. Ngayon, nasabi mo na sa akin ang plano mo. Pag-isipan mo kung talagang iyan ang gusto mong gawin. Paano kung matiyak ko na ito ang gusto kong gawin? Papayag ka ba? Ilang sandaling tinitigan ni Michelle ang dalaga. You know what? Sa ilang linggong pagkakawala mo, I realized one thing. Ano iyon? I can do everything and anything para sa iyo. Just to make you happy. Talaga? Nalunod sa galak ang puso ng dalaga. Yeah. So mag-isip ka muna ha. Sige. All is set, everything is ready. Malamig na ang bote ng champagne sa ice bucket. Masarap ang pagkaing nakahain sa mesa.
Si Janine ang nagluto ng 3 putahe na iyon at puro paborito ni Mitchell. Malamyos din ng musika ang pumapailan lang sa loob ng unit na iyon na mula sa sala hanggang sa komedor. At sa kanyang silid ay may built-in speaker kaya dinig ang tugtog. Sa mesa pa rin may 3 papupulang rosas ang nakalagay sa mataas at payat na flower vase. Sa magkabilang gilid ay may 2 kandilarya na may lamang kandila. At si Janelle, pulang bestida na hanggang hita ang kanyang suot. Spaghetti stripe, iyon kaya labas ang mapuputing balikat niya. Ang kanyang mahahabang buhok ay isinet niya kanina at nilagyan ng setting lotion para maging alon-alon iyon na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng aurang kaakit-akit. Idagdag pa ang mapupulang labi na lalo pang pinapula at kinortehan ng lipstick. Ang kanyang malalantik na pilikmata ay nilagyan niya ng maskara upang lalong maging maganda ang mga mata niya. Sa kabuuan, ang nakikita ngayon ni Janelle sa salamin ay isang kaakit-akit at sopistikadang babae. Ganito ang mga tipo ni Mitchell. Parating na kaya siya? Naiinip na sinusulyap ang komedor o pinto doon para doon dumating si Mitchell. Palingat-lingat ng nilong pangdingding rin ang ginagawa ni Janelle. Baka nagbago ang isip niya. Baka naisip niya, ang sagwa naman ng mamamagitan sa amin. Sana naman ay hindi pipinghiling ng dalaga. Pagkaraan ng ilang araw na magpag-isip lalong na siguro ni Janelle na si Mitchell pa rin ang gusto niya maging tatay ng kanyang anak. At kung hindi nagtagumpay ang artificial insemination, kahit gawin niya iyon sa natural na paraan, gagawin niya. Nang itinawag ni Janelle ang naging pasya niya kay Mitchell, saglit itong natigilan at hindi agad nakakibo mula sa kabilang linya. Sige, payag ako, pagkuway, wika nito. Halos maglulundag noon sa tuwa si Janelle. At ngayon, ito na ang gabi na magaganap sa kanila ng kanyang kaibigan. Nakakatawang pangyayari na hindi sana dapat nangyayari. Malakas na tunog na buzzer sa labas ng kanyang condo unit ang pumukaw sa kung ano-anong isipin niya. Narito na siya. Excited na muling tinignan niya ang sarili sa salamin. Sinigurado na talagang maganda na siya at hindi magkakaroon si Mitchell ng pagkakataon na umatras. Muling naulit ang buzzer. Sandali, nariyan na. Agad niyang binuksan ang pinto. Hi, alanganin ng ngiting sumusungaw sa mga labi niya na mabungaran si Mitchell. Hi, nakangiting wika ng binata, sagat tumuon ang paningin sa kanyang mukha. You are so gorgeous, wika nito. Salamat, naiilang na wika niya. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na sinabihan niya si Mitchell ng ganoong papuri. At naisip ni Janelle, sinabi lang iyon ng binata just to please her. Pasok ka, dinner is ready. Thanks, gutom na nga ako eh. Anyway, may dala nga pala ako para sa iyo. Mula sa likuran ay nilabas nito ang tinatagong flower for the lovely lady. Saka isang mabilis na halik sa kanyang pisngi ang ginawad nito. Oh, nagulat si Janelle. Ang ganda. Salamat ha. You're welcome. Halika na. Humakbang ito papasok sabay akbay sa kanya. Bahagyang napapitlag si Janelle pero hindi siya nagpahalata. Dati naman siyang inaakbayan ni Mitchell. Minsan pa nga ay naglalakad sila sa mall na magkahawak kamay. Minsan naman ay mauuna siya sa hita nito. O hindi, mauunan sa hita niya kapag nanonood sila ng CDs. Pero ngayon, iba ang naging pakiramdam niya nang mapadikit sa katawan nito. Dahil ba sa isip niya ay naglalaro na kung ano mang merong eksena na posibleng maganap sa kanila mamaya. Ano bang niluto mo? Inalis nito ang pagkakakbay sa balikat niya at sinilip ang ulam na natatakpan at nakahain sa mesa. Wow! Pesang dalag? Ang sarap nito ah! Alam ko kasing paborito mo yan. Kain na tayo. Sige. Ipinaghila siya nito ng upuan. Upo ka na.
Salamat, agad niya inasikaso ang binata sa pagkain. O kain pa. Sinikap niyang maging kaswal kahit pa asiwang-asiwa siya. Hindi niya nakasanayan ni Janine na sikasuhin ng ganito si Mitchell. Kapag magkasama sila, cowboy ito kapag naroon at home na home at hindi niya asikasuhin ay binubungkal talaga ang kaldero niya. Pero kailangan niyang gawin ito. Kailangan may paramdam niya kay Mitchell na espesyal ang araw na iyon. Na isa siyang perpektong babae para isang lalaking kagaya nito. She had to make him turn on with her. At iyon ang unang step. Ikaw ang kumain, ano ka ba? Natatawa, idinuldo ni Mitchell ang kutsarang may lamang pagkain sa bibig niya. Ay, nakakainis naman ito. Natatawa na lang siya dahil muntika nang tumapon ang lamang iyon. Sige na, kain na tayo ha. Huwag mo na akong asikasuhin, nakakailang ka. Sige na nga, lihim siyang na-disappoint to make it short. Natapos na silang kumain. Let's drink. Nahihiyang yaya niya rito. Gusto kong maging medyo tipsy with this. Tukoy niya sa champagne na hawak niya para makainom na silang dalawa. Ito ay nagyayelo. Oo, ayaw mo ba? Hindi ito nakakalasing. Hindi ko kasi alam kung ano ang... Gusto mo ba yung nakakalasing? May dala ko sa kotse ko. Talaga? Sige, iyon na lang. Just wait me here ha. Oo, lumabas na si Mitchell na iwan na natigilan si Janelle. Kabanata 10. God, kaya ko ba ito? Paano kapag naroon na kami? May tulak ko si Mitchell kapag hinawakan ako. Paano kung sa gulat ko ay masampal ko siya? Naisip na Janelle habang hinihintay ang binata. I'm here. Masiglang wika ni Mitchell nang pumasok, bitbit ang isang bote ng mamahaling alak. Bakit may baon kang alak sa kotse mo? Well, alam ko kasi na kailangan mo ito. Kumuha ng 2 kopeta si Mitchell at nagsalin. Let's have a toast. Sige, sabi nilang tinungga ang laman na iyon. Matapang ang alak na nainom ni Janelle. Gumuguhit iyon sa lalamunan. Umilikha ng kakaibang pakiramdam sa buong niyang katawan. Pero hindi siya nagpahalata. More? Nakangiting wika ni Mitchell. Sige, alangangin ng ngiti at ngiwi ang nakaguhit sa mga labi niya. Muli niya ay sinarininan ni Mitchell ng alak ang kopeta nila. Pagkuway, sabay nilang tinungga iyon. Muling gumuhit sa lalamunan ni Janelle ang init niyon. Dumiretso sa kanyang sikmura. Muling nakadama ng init ng katawan ang kanyang pangangatawan ng dalaga. Pero hindi na kagaya kanina na nanibago siya. Ang tapang naman ng alak na iyan. Pahagikik na wika niya nang ibaba ang kopetang wala ng laman. Okay lang yan, let's make you feel at peace. Sige na, inom pa tayo. Natatawa ring wika ni Mitchell habang nilalagyan ng alak ang kopeta niya. Okay, hanggang nakailang shots na sila. At tama si Mitchell, the wine makes her feel at peace. Para ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam, para hindi na siya naiilang dito. Tila hindi na rin naiilang sa kanya si Mitchell. Panay na ang hawak nito sa kamay niya. Paminsan-minsan na hinahalikan pa. Ang ganda pala ng kamay mo. Ang lambot. Talaga? Hindi na siya naiilang? Alam mo, ngayon ko lang din na-realize. Mas maganda ka pala sa mga babae nagdaan sa buhay ko. Napahakikik siya. Uy, lasing na siya. Binubola na niya ako. Hindi namumunga yung mga mata, tinititigan pa siya nito. Siguro ganun talaga iyon kapag nasa tabi mo lang ang isang bagay o tao. Hindi mo napapansin pero kapag nawala na sa iyo, saka mo malalaman ang kahalagaan nito. Saka nagpormal ang mukha nito. Anong ibig mo sabihin? Dahil nakakailang shot na si Janelle? Hindi niya pinapansin ang pagbabago ng kilos nito. Hindi kumibo si Mitchell. Sapat nang tumayo ito at hinawakan ng kamay niya. The music is good. Let's dance.
Sige, natatawang tumayo siya at agad namang ikinapit ang braso sa liig nito. Pumagitna sila sa sala sa kamarahang umiindak. Alam mo ngayon ko lang na-realize iba ka talaga sa kanila. Anong ibig mo sabihin? Alam mo bang napakaganda mo pala? Pero ngayon ko lang iyon nakita. Mitch, ano ba yan? Sinundan niya ng hagik-gikang sinabi. Para namang nauna ka pang nalasing sa akin. Hindi ako lasing, baka ikaw ang lasing. Kumuha lang ako ng lakas ng loob sa alak para masabi ko ito. Kaya sinapabayan kita sa pag-inom. Talaga? Ano ba iyon? Na mula pa noon hanggang ngayon, ang gusto ko, kung magkakaanak ako sa isang babae ay iyong mahal ko. Us? Talaga? Gusto nang mailang ni Janelle. Siguro kaya ako pumayag noon na maging donor ng anak mo dahil mahal kita. Talaga? Mahal mo ko? Dahil ako ang baby mo o hindi ba? Ako ang best friend mo. Ako nga ang... Hindi yon ang klase ng pagmamahal na gusto kong sabihin sa'yo. At ano? Tuluyan nang napaalis ang ngiti sa mga labi ni Janelle dahil iba na ang nasisense niya sa klase ng titig nito sa kanyang mukha. I love you. Subconsciously, alam na iyon ng puso ko noon pa man. Kaya nang sabihin mong gusto mong magkaanak na ako, ang ama, sa una lang ako tumanggi. But deep inside, unti-unti nang nagising ang damdamin ko sa iyo na pilit lang palang natago. Dahil kapag naiisip ko noon na magkakaroon ka ng anak sa iba, may sumigaw na pagputol sa puso ko. Kahit pa anong donor iyon, kahit pa hindi kayo magkakaroon ng sexual encouragement, natagpuan ko na ang puso ko na nag-uumihaw sa pagtutol. Kaya nang matiyak ko na seryoso ka sa balak mo, ako na ang kusang nag-alok ng sarili ko. Michelle, huwag kang masalita ng ganyan. Pero hindi na rin alam ni Janelle kung paano pa ikitunguhan ang damdamin. Umaahon ng kanyang puso. Tila iyon isang dragon na matagal nang mahinlay at ngayon mabalasik na sumasalakay sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao hanggang sa kasulok-sulokang bahagi ng kanyang utak. Bakit hindi? Natatakot ka rin bang matuklasan kung ano ang nasa puso mo? Anong ibig mong sabihin? All your life, walang ibang lalaki nakapasok sa mundo mo maliban sa papa mo kundi ako lang. Hindi ba? Sa akin ka lang nagtitiwala. Pwede kang matulog kahit walang saplot, kahit akong katabi mong iyon ang pakiramdam mo. Hindi ba? Lahat ng lihim mo alam ko. Nang gusto mong magkaanak, ako lang una mong naisip. Ako ang... Dahil kaibigan kita. Don't give me that bullshit. Bahagyang humigpit ang pagkakapit ng braso nito sa baywang niya. It's an excuses dahil nasa point of denial ka sa totoong damdamin mo sa akin. Mitch, tigilan mo na yan. Hindi tayo narito para... Shh! Okay? Kung ayaw mong maniwala, kung ayaw mong tanggapin, fine. Sige, kaya tayo narito dahil gusto mong magka-baby in natural way. Sige, I'll give you one. Pagkawikan yon ay masuyo nitong kinabig palapit ang batok niya at sinalubong ng halik ang mga labi niya. Napamaang na lang si Janelle nang masalap ang unang halik sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung paano magre-react. Pero sa masuyong pamamaraan ni Michelle, agad niya natutunan kung paano mag-react. Kusang gumalaw ang mga labi niya, saka humigpit ang mga brasong nakayakap dito. Gusto niyang isisi sa nainom na alak ang pagiging reaksyon ng kanyang katawan. Paano ay tila nagsilbing mitya ang halik na iyon sa sumusunod niyang kilos. Dahil na magsimulang maglakbay sa kanyang katawan ng isang palad ni Michelle, hindi niya iyon sinaway. Sa halip ay nagsimula na rin maglakbay sa katawan nito ang kanyang palad. Kasunod niyon ay hinaging marahas ang paghuhubad ni Michelle sa mga saplot nila sa katawan. Minsan ay hinihinayaan lang niya iyon at sa halip tinulungan pa nga niya hanggang ganap lang lumaya sa mga sagabal na damit ang pagkakayakap nilang katawan. Naramdaman ni Janelle ang pagpako nito sa kanya hanggang dalhin siya sa silid kung saan nanghihintay ang dati
ay malamig at nangungulilang kama. Michelle, usal niya nang ilapag siya ng binata sa kama at masuyong titigan ng kanyang kahubaran. Janine, malamlam ang mga matang namamasyal ang paningin nito sa kanyang kabuuan. Pagkuway, lumuhod ito sa gilid ng kama at marahang inilapit ang katawan sa kanya. Just remember this ha, I'll do it, not because I just want to give you a baby. Masuyong anas nito nang ilapit ang mga labi sa mga punong tainga ng dalaga. I'll do it because I love you. Kasunod yun ay tuluyan na nitong inilapat ang katawan sa katawan niya. Maya-maya pa, naramdaman na ni Janine ang marahan nitong paggalaw upang ganap na magkaisa ang mga katawan nila. Napapikit na lang siya habang patuloy na ninanamnam ang mga katagang huling binitawan ng binata. At bawat galaw ni Michelle, unti-unting na-realize ni Janine. Oo nga, kahit minsan ay walang ibang lalaking tinanggap ng kanyang buhay, wala siyang ibang pinagkatiwalaan, si Michelle lang. At sa bawat pagkakataon na magkasama sila, sobrang saya ang kanyang nadarama. At habang unti-unti niyang na-realize ang mga bagay na iyon, naalala niya kung paano ito kinukonsinti sa mga babaeng nakarelasyon. At ngayon, naramdaman na niya ang kirot ng panibugho sa kanyang puso. I love you. Patuloy na usal ni Michelle, kaya ang panibughong naramdaman ng kanyang puso ay unti-unti nang naglalaho. I love you too. Sa huli ay nagawa niyang sambitin bago siya tuluyang sumabay sa nais nitong pagtunganahan. At ngayon, nagawa na niya aminin sa binata ang kanyang nararamdaman. Alam niya kapag nagbunga ang paninig na iyon, magiging malakas na ang kapit sa kanya sinapupunan dahil dama na ang magiging anak nila ang pag-ibig ng kanilang pinagsaluhan. Wakas. Salamat sa inyong pakikinig. Please do subscribe and like para patuloy na inyong matunghayan ang mga bawat istorya dito sa aking Pocketbook Diaries. Thank you po.